Good day mga besh, magandang araw, magandang buhay. Umpisahan natin ang araw natin sa pagbubukas ng tindahan at sa pagpupunas ng ref natin. Dinamay ko na rin pati ang freezer para makita nila ang loob kasi hindi ko alam bakit kailangan pa nilang buksan para mamili kung salamin naman ang pinto. Diba? Siyempre kailangan din natin magwalis sa ating kapaligiran, maging sa loob at labas ng ating tindahan. Kasi aalisin natin ang bakas ng nakaraan. Ang dumi ba? Kailangan maliwalas, malinis para maraming pumasok na bumibili. Ito, dahil tinatawag na nila ako, napakainit ko na sila. Kasi mamaya baka pumasok pa sa tindahan at tukain ang aking mga bigal. Inuna ko na sila bago mag-refill ng aking mga paninda. Kung baga sila muna bago bumibili, baka mga yaya at kawawa naman. Ito, sinisimulan ko na ang pagre-refill ng aming ref. Naalala ko tuloy ang nakaraan. Malaki pa noon ang ref namin. Pinupuno ko ang laman noon, inaabot ng maghapon. Kinabukasan na ulit ako ng hapon magre-refill. Hindi katulad ngayon. Maliit, masikip, kulang. Maya-maya kailangan mag-refill pa. Kasi nauubos. Pag nabawasan pa naman, konti na lang. Kaya ang siste, bukas si customer. Bukas ka rin kasi nagre-refill ka, sila kumukuha. Kaya minsan, nauubos ang malamig. Imbis na yun ang gusto nila, ba na lang, pipili sila ng iba. Siyempre yung malamig. Sa tindi ba naman ang sikat ng araw? Sa panahong tag-init, hanap nila yung malamig. Minsan nga nakakatuwa si customer eh. Yung bubuksan niya rep, hahawakan niya lahat ng soft drinks. Tapos, tatanungin ka, wala kayong malamig? Anong sasabihin ko? Galing ka na sa rep. Hinawakan mo na ang lahat-lahat. Tapos, tatanungin mo pa ako. O, diba? Kaya mga beshi, ganun din ba? Ginawa nyo rin ba yun? O naranasan? Kasi ako lagi. Pagtas ng rep, eto, may dumating na deliver. Tinanghali na nga sila. Kaya yun, nasundan pa. May kasunod pa. May isa pa. Hindi lang isa, kundi dalawa. At tatlo. Mga beshi. Buti nga kahit tatlo sila, konti lang. Maraming wala. Not available. Kasi minsan, yung mga deliver, inaabot ng kinabukasan. Sa pagliligpit, kasi ako lang nagliligpit minsan. Minsan, yung sisteret ko, tinutulungan ako. Pero kung busy siya, busy rin ako. Kaya yun, ang siste, hanggang kinabukasan. Minsan nga, pag napagod ako, uupo muna ng isa, dalawa, 3 oras. Kasi nga, hindi pwedeng mapagod. Kailangan magpahinga lang. Kasi walang mangyayari sa buhay mo. Wala kang kakainin. Parang si Tipaklong at Langgam lang yan. Kung katulad ko ni Tipaklong, na easy go lucky lang, na hindi iniisip ang kinabukasan, na hindi katulad ni Langgam, nagsisipag habang tag-init pa. Yung marami pang oras para bago dumating ang tagulan, wala ka nang iisipin. Hindi ka na mangangamba ang bukas para meron ka mapakinabangan. May makakain ka para hindi ka nga sa isang tabi na baka wala kang makain. Iisipin niya yung kinabukasan niya at hindi katulad ni Tipaklong na aasa at aasa lang sa'yo. Dahil siya, wala siyang naitabi. Nagsisi lang siya sa huli. Pero ako, hindi ako masipag. Hindi rin ako tamad. Nandun lang ako sa gitna para balance lang. Ayoko kasi ng kulang. Ayoko rin ng sobra. Kaya nandun lang ako sa gitna. Para hindi masyadong pagod, diba? Hindi rin tamad. Kaya hindi pagod ang ating katawang panlupa. Kasi pag masipag ka, madali mapagod. Madali mawala ng energy. Kaya ako, tamang sipag lang. Pero may pagkakataon na nagsasara ka na, saka huli-huli pang sara, biglang may magtatanong sa'yo, sarado na kayo, pwede pang bumili? Manghihina ka na lang dahil isa kang tindera. Pagbubuksan mo to. Pag mabentahan mo siya, syempre dahil sinauna ang ating pangsara, bubuksan mo pa ito para makapasok siya. Minsan nga tumatagal pa dahil nag-iisip pa siya na baka meron pa siyang maidagdag sa mga nabili niya para sulit daw ang pagkatok niya. At may posibilidad pa na madagdagan. May bumili pa pero okay lang. At least alam nilang magsasara ka na. Salamat po. Hanggang sa muli.